Detalye ng mga balita, isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang may medium chance na ma-develop bilang isang tropical depression sa susunod na 24 oras. Ayon sa pag-asa, sakaling pumasok ng PAR ang bagyo, tatawagin ito sa pangalang Quiapo. Huling namataan ng pag-asa ang LPA 07D sa rayong 1,740 kilometers east ng southeastern Luzon. Samantala, ang southwest monsoon habagat pa rin na siya magdudulot ng maulap na papawari na may isolated rain showers o thunderstorms sa Metro Manila, Mindanao, Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, Mimaropa, gayon din sa Western Visayas at Negros Island Region. Asahan din ang katulad ng weather conditions sa Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite at Batangas. Si Ma'am Chanel Dominguez mula sa Pag-asa, kasama na rin natin. Tuloy pa bang maulan dyan sa may bandang Zamboanga? Ma'am Chanel, good morning! Magandang umaga din po sa inyo, Sir Angel. Magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para po sa ating weather update. Yes po, posible pa rin po makaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Zamboanga Peninsula ngayong araw. Kasama na rin ang Western Visayas, Negros Island Region at BARM. Sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Sa ngayon po, meron tayong minomonitor na low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan sa layong 1,630 kilometers east ng southeastern Luzon. Sa ngayon po, medium chance po ito na maging isang ganap na bagyo, meaning mababa po yung chance niya na maging ganap na bagyo within the next 24 hours. Pero sa mga susunod na oras, susunod na araw ay tumataas na rin po yung posibilidad nito. Posible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility mamayang hapon or bukas ng madaling araw. Once na naging ganap na bagyo po ito, ay papangalanan po natin itong Quiapo. So ito po, marami pa pong posibleng changes po dito po hinggil sa magiging track or yung magiging intensity po nito. So tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng Pag-asa. Yan po muna latest dito sa Pag-asa with the Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Chanel, bakit naging case si Quiapo? Hindi ba wala nga palang Q sa Pilipino. Ano po kasi yung Quiapo po is water cabbage po siya or water lettuce. Doon din po nanggaling yung word na Quiapo. Pero yung talagang spelling niya, Quiapo. Quiapo. Ganun ba? Water cabbage. Opo, water cabbage. Kamag-anak ng kangkong. Opo. Ayun, pinaganda mo pa, Quiapo. Kangkong din yun eh. Teka muna, anong characteristics ni Quiapo? Matubig? Hindi pa po natin alam pero sa nakikita po natin, posible din po itong humila ng habagat na magpapaulan po sa malaking bahagi po ng bansa po natin and weekend po ito. Ano to? Ano siya? Mabilis bang gumagalaw? Ano speed uli ngayon? Sa ngayon po, hindi pa po natin na monitor yung speed kasi low pressure area pa lamang po ito. Pero nakikita po natin sa latest analysis po natin, possible po Friday po yung lapit niya sa kalupaan. Dito po sa may Babuyan Islands or Cagayan area po. Sa norte, ang tumbok niya. Yes po. Pataas naman siya. Yes po. Sige, okay. Ma'am Chanel, salamat ha. Mag-ingat din. Yes po, maraming Magandang umaga. Si Ma'am Chanel Dominguez, wala po naman sa Pag-asa.